Magandang araw! Ngayon ay pag-uusapan natin ang fraction, kung saan gagamitin natin ang iba't ibang mga bagay na nakikita sa paligid sa paglalarawan ng fraction. Ano nga ba ang fraction? In English, fractions represent the parts of a whole or collection of object. So, ibig sabihin, ang fraction ay maaaring narito sa dalawa, maging parte ng isang kabuuan o koleksyon ng mga bagay. Unahin natin ang parts of a whole. Kunwari, bumili si Aling Nena ng isang buong pizza na hinati sa 8 bahagi at kinain niya ang isa sa merienda. Kung ati itong lalarawan, ay ganito ang itsura niya. Ilang bahagi nga ng pizza ang kinain ni Aling Nena? Tama, isa. Kung bilangin natin ito ay may ilang bahagi kaya? Tama, 8. At isa dito ang kinain ni Aling Nena, na kung saan, kung ipapakita natin sa fraction, ang isa ay 1/8. So, ibig sabihin, 1/8 ang kinain ni Aling Nena. Kinain niya ang isang piraso sa kabuuang 8 hati ng pizza. At bawat hati ay merong katumbas na 1/8 sa fraction. So, ibig sabihin, ito 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Kung merong kinain pang 2 karagdagang pizza si Aling Nena, magiging ganito ang kanyang paglalarawan. Ibig sabihin, 3 na ang kanyang kabuuang nakain. Kung atin itong ipapakita sa fraction, ay 3/8. Kung hinihingi naman ang natira sa pizza, yun yung hindi pa kinakain. So, bibilangin lang natin kung ilan yung natira. 1, 2, 3, 4, 5. Yun ay 5. Kung i-represent natin sa fraction siya ay 5/8. Isa pang halimbawa, si Joy at Kath ay bumili ng isang ice candy at pinaghatian ito. Ipagpalagay natin na ang ice candy na kanilang binili ay orange flavor. Tapos pinaghatian nilang dalawa. So, sabihin natin ang bahaging ito ay para kay Joy, ang bahaging ito ay para kay Kath. Ilan nga ang kabuuang bahagi ng ice candy? 2. Nahati ito sa 2. Kung kaya't, kada isa ng bahagi ay 1/2. Pansinin ang itsura ng fraction sa dalawang halimbawa natin. Makikita natin na ang fraction ay ganito ang itsura. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang nasa baba ay ang tinatawag na denominator, habang ang nasa taas naman ay ang tinatawag na numerator. Pansinin na ang denominator ay ang kabuuang hati sa isang bagay. Makikita ito dito. Yun ang kabuuan nila. Yun yung nasa ilalim. Habang ang numerator naman ay ang nasa itaas. Ang numerator ay minsan ang mga bagay na nakuha o ang mga bagay na natira, kagaya nito. Pwede siyang 3/5. Yan ay nagpapahiwatig ng mga nakain na pizza, habang ang 5/8 naman ay ang nagpapahiwatig ng natirang pizza. Habang sa isang example natin dito, ang 1 ay nagsasabi na ang isang bahagi nito ay para kay Kath, habang ang isang 1 naman ay isang bahagi para kay Joy. Paano kung ang ice candy ay hinati ni Joy at Kath ng hindi pantay? Kunwari, hinati nila ito ng pagganito.
Tapos, ito ang para kay Joy. Ito ang para kay Kath. Kung kanina, bawat bahagi ay 1/2 or 1/2, ngayon ay hindi na natin masasabi na ito ay kalahati or 1/2 dahil ang pagkakahati ay hindi pantay. Nararapat na ang bahagi ay pantay ang pagkakahati. Ngayon ay subukan naman natin ang collection of objects. Kunwari, 7 bata sa playground kung saan 4 dito ay babae at 3 rito ay lalaki. Kung i-represent natin sa fraction ang babae, ito ay 4 dahil may 4 na babae. Ano kaya ang kanyang denominator? Tama, number 7. Dahil ito ang kabuuang bilang ng tao sa playground or ng mga bata sa playground. Pag sinabi nating denominator, yun yung kabuuang bilang. Paano naman kung ang hinihingi ang fraction ng mga lalaki na nasa playground? Ano nga ba ang numerator nito? Tama, number 3. At ang denominator nito ay 7. Makikita natin na pag ang 4 ay inad natin sa 3, makukuha natin ang 7/7. Yan ay kapareho ng denominator niya. Anong ibig sabihin nito? Yan ay maaaring isulat, ang 7/7 ay maaaring isulat na 1. Ibig sabihin, yan ang kabuuang bilang ng mga bata na nasa playground. Kagaya ng kanina, kung mapapansin nyo nung sa pizza, wala na yung example ko, pero maguguhit ulit ako na lang. Kung sa halimbawa kanina, ang unang ipagpalagay natin na ito ay nahati ng pantay-pantay. Kung nakain ang 3 bahagi, ang representasyon ng nakaing bahagi sa fraction ay 3/8. Now, kung naubos na ni Aling Nena ang pizza, ibig sabihin wala nang natira. So, paano natin ilalarawan na naubos niya na ang pizza? Ang gagawin natin ay isusulat lang kung ilan ang nakakain. So, ilan nga ang parte ng pizza? Yun ay 8. At ilan nga ang kabuuan ng pizza? 8 din. So, ito, dahil magkapareho ang numerator at denominator, maaari nang isulat na 1. So, naubos na ni Aling Nena ang kabuuan ng pizza. Kagaya rin nito. So, ibig sabihin, kung ang numerator at denominator ay magkapareha, ay equal siya sa 1. Isa pang halimbawa. Sa isang basket ay may 3 apples, tapos may isang mangga, at may isang pinya. So, ang tanong, ilan lahat ang prutas na nasa basket? Kailangan lang natin bilangin yung mga bagay na binigay sa atin sa problem. So, dito, 3 plus 1 plus 1 is equals to 5. At yan ang ating magsisilbing denominator. Kung hinihingi ang fraction ng apples sa basket, yun ay 3/5. Kung hinihingi naman ang fraction ng mangga, yun ay 1/5. At pareho siya ng fraction ng pinya, 1/5 din.